Sa patuloy na serbisyong damang-dama ng ating Game Changer General, mga miyembro ng komunistang grupo sa Masbate ang sumuko sa kapulisan. Mas pinaigting din ang kampanya kontra loose firearms ng pulis sa Rehiyon 5. Gayon din ang iba pang anti-criminality campaigns na naaayon sa ligtas na komunidad ng Bagong Pilipinas. Tunghayan ang ika-17 linggo ng Weekline. Noong linggo, ika-7 ng Abril, maaga pa rin isinagawa ng Pro-5 Bicycle Patrollers sa pangunguna ni Police Brigadier General Dizon ang kanilang bicycle patrol upang masigurong ligtas ang mamamayan sa komunidad, lalo na sa araw na ito kung saan maraming pamilya ang nagtitipon-tipon sa mga simbahan, mga pamilihan, malls, maging sa mga kainan at pasyalan. At kinahapunan, pagkatapos ng mga dokumentong kailangang pagtuunang pansin, hindi mawawala ang ginagawang motorcycle patrol ng ating Game Changer General sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Samantala, noong Lunes, ika-8 ng Abril, pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang traditional Monday flag raising ceremony sa Camp Ola at pagkatapos ay pinulong niya ang personal ng Regional Headquarters Support Unit upang kausapin sa mga kailangang gawin bilang mga pangunahing depensa pagdating sa seguridad ng kampo, mga dapat pagtuunang pansin pagdating sa kaayusan ng Regional Headquarters at tiyaking nakakapagbigay ang mga ito ng mas maayos, komportable at mabilis na serbisyo, lalo na sa mga nagpupuntang mamamayan sa iba't ibang opisina ng Campola. Personal ding pinagtuunang pansin ni Police Brigadier General Dizon ang naging final coordinating meeting sa gaganaping blessing and unveiling ng 2nd Lieutenant Carlos Rafael Paz Imperial Monument bilang pagkilala sa kadakilaan ng nasabing opisyal na nagbuwis buhay para sa ngalan ng serbisyo at para sa ating bansa. Malugod naman ang pagtanggap ni Police Brigadier General Dizon kay Undersecretary Moro Virgilio M. Lazo, ang Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Bicol International Airport. Pinag-usapan ng magkabilang panig ang mga kailangang koordinasyon kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga. Kinagabihan ay nagsagawa din si Police Brigadier General Dizon ng kanyang gabi-gabing motorcycle patrol. Martes ika-9 ng Abril, nasa Masbate ang ating Game Changer General upang salubungin si Police Lieutenant General Roderick C. Armamento, ang commander ng APC Southern Luzon, para sa command visit nito at talk to men sa Camp Colonel Bonnie Serrano, Masbate City. Nagkaroon sa nasabing kaganapan ng turnover of firearms, ammunition and other equipment mula sa mga sumukong miyembro ng Communist Terrorist Group. Pagkatapos nito ay diretso na sa oath-taking and pinning of ranks for the PNP Special Promotion Program. Kasama pa rin si Police Lieutenant General Roderick C. Armamento, ang commander ng Area Police Command Southern Luzon bilang administrating officer. Miyerkules ika-10 ng Abril, mainit na sinalubong ni Police Brigadier General Dizon si retired Police General Jonardo B. Carlos, ang dating hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, sa pagbisita nito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Pagkatapos ay pinagtuunang pansin ng ating Game Changer General ang koordinasyon sa mga ginagawang operasyon ng buong pamunuan ng pulisya sa Rehiyon 5, gayon din ang ilang administratibong gawain. Hindi pa rin mawawala ang motorcycle patrol gabi-gabi. Ika-11 ng Abril, Huwebes, nasa Sipocot, Camarines Sur ang ating Game Changer General para sa blessing and unveiling ng 2nd Lieutenant Carlos Rafael Paz Imperial Monument, kung saan panauhing pandangal sa retired Police General Jonardo B. Carlos, former Chief PNP. Pagkabalik sa Camp Ola, diretso agad ang ating Game Changer General sa kanyang gabi-gabing motorcycle patrol. Biyernes ika-12 ng Abril, isang courtesy call ang ginawa ni Police Brigadier General Dizon kay Honorable Joey S. Salceda, representative ng 2nd District of Albay, pagkakataon din upang pag-usapan ang napapanahong strategiya ng pagpapatupad ng batas sa distrito nito sa Albay. Pagkatapos ay pinagtuunang pansin muli ang mga administratibong gawain bago pinaunlakan ang isang panayam ng ating mga kaibigan sa media. Isa na dito si Mr. Brian Bilasano, ang journalist at tagapagtaguyod ng Police Big Brother News Vlog. Noong Sabado ika-13 ng Abril, abala pa rin sa police visibility activities ang ating Game Changer General, gayon din ng mga koordinasyon sa lahat ng nangyayaring operasyon sa Kabikulan.
At sa mga naisagawang operasyon sa buong linggo mula ika-7 hanggang ika-13 ng Abril taong kasalukuyan, nasa mahigit 2.5 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Rehiyon 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 27 suspects mula sa 25 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Camarines Norte Police Provincial Office, nagtala ng mahigit 1.5 milyon, sinundan ng Masbate Police Provincial Office at pumangatlo ang Camarines Sur Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 15 suspects mula sa ginawang 9 na operasyon sa Kabikulan, habang may 45 operasyong naisagawa sa kampanya kontra loose firearms kung saan 5 ang inaresto. Habang halos 300,000 piso naman ang mga kagamitang kumpiskado sa illegal na pangingisda kung saan arestado ang 6 na suspects sa 3 ginawang operasyon. Huli naman ang 6 na suspects sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 41,000 pisong halaga ng mga lumbers at flitches. Samantala, umabot sa 78 most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo sa pangunguna ng Albay Police Provincial Office at Camarines Sur Police Provincial Office. At may kabuoang 8 sumukong komunista naman nitong nagdaang linggo dahil sa mas pinatibay na mga hakbang kontra insurhensya. At may 3 suspects na nasa kustodiya ngayon ng Pro-5 dahil sa mas pinaigting na kampanya kontra criminal gang. Patuloy tayong magmasid, makialam, i-report ang mga paglabag sa batas ng iilan sa aming tanggapan. Ito ang transparent service ng ating Game Changer General. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama, serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable kasurugkaps.